Panginoon, ay isasauli natin dito sa lupa. Ang isasauli naman natin, ang ating kanuluwa, ay siya'y paharap sa ating Panginoon kung gaano tayo ihaharap ng ating Panginoon, di ba? Importante po yung pagkain spiritual. Di po ba, minsan nagugutom tayo sa pagkain na makasunod dito sa binigay sa atin ng Panginoon na kaya tayo binigyan ng pagkain para hindi tayo magutom. At binigyan din tayo ng pagkain sa Kanya para mauuhaw tayo. Di po ba uy, linggo na pala, may pang excited tayo na pumunta sa tahanan natin Panginoon. So, ibig sabihin, nauuhaw muli ang inyong spiritual sa pagkain na nanggagaling sa ating Panginoon. Di ba? Kaya po, syempre, sabi nga ng Panginoon sa Bible, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Yan. Dapat po, sabi nga, ito yun ang pinaka-verse na mabasa tayo. Sabi nga, katotohanan lamang, lahat ang kanyang mga sinasabi, di ba? Kasi kung wala ang ating Panginoon, ay wala po tayo sa mundong ibabaw na ito. Siyempre, dumako na po tayo sa pagkain spiritual, ay tatawagin na po natin ang ating pastor na si Pastor Alan. Amen. Okay, purihin po ang Diyos sa oras po nito. Sabi nga kahit saan po tayo, si Jesus Christ nga nung nandito sa mundo kung saan siya nangangaral. No? Nangangaral siya sa tabing dagat, sa daan, o sa bundok, saan man, sa bahay. So, bakit pwede yun? Dahil nga sabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa lugar nito pupurihin ng tao ang Diyos, kundi sa lahat ng dako. No, kahit saan, pwede natin siyang purihin, pwede po natin siyang paglingkuran. Kaya, ang ano lang doon, huwag mo lang siyang ikaya. Kasi ang iba, nahihiya no? So, yung po ating pong pag-aaralan sa oras po nito, yung tinatawag na katiyakan ng ating pong kaligtasan. Kailangan tiyak po tayo na tayo ay pupunta sa langit. Kasi kung hindi po tayo nakakatiyak na tayo ay pupunta sa langit, ikaw nang pinakakawawa na tao dito sa mundo. Kasi nga hanggang dito ko lang. No? Pero pagdating sa kabilang buhay, wala ka nung umpuan sa kabilang buhay. Pero dahil nga, kung ikaw ay nakakatiyak na pupunta ka sa langit, ikaw yung pinaka-swerteng tao sa mundo. Kasi hindi ka nag-alinlangan, no? At tinitiyak mo na ang daan mo ay papunta sa langit. Yan, kaya yan po ang ating pong pag-aaralan, yung katiyakan ng ating kaligtasan, no? So, para hindi po tayo mapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ng iba, napapagod sa paglilingkod sa Panginoon dahil hindi sila tiyak na sila ay ligtas. Hindi sila tiyak. Kasi yung mga taong nakakatiyak na sila ay ligtas, nagpapatuloy yan. Kasi alam niya na darating ang panahon na anihin niya ang kanyang pagpapagal. Nasabi ng Panginoon, pakasipag kayo sa gawain ng Diyos, siya man hindi nasasayang ang iyong pagpapagal. No? Ang pagdadalo natin sa gawain ng Diyos, hindi po yan nasasayang. May kapalit po yan. Ang kapalit niyan, yung hindi ka na maghanap buhay, hindi ka na magninegosyo, hindi ka na magtatrabaho, wala ka nang alalahanin sa buhay. Sapagkat lahat ng pangangailangan mo ay nandun na. Pero habang tayo narito sa mundong ito, sa ayaw mo sa hindi, maghahanap buhay ka. Magninegosyo ka. Magtatrabaho ka. Dahil ang sabi ng Diyos, ang lupang tinamnay aking susumpahin magtakailanman. Ang yung kakainin ay manggagaling sa iyong pawis. No? Ang yung kakainin. Pag hindi ka nagpawis, wala kang kakainin. Kung hindi ka maghanap buhay, hindi ka magninegosyo, hindi ka magtatrabaho, wala kang kakainin. Dito lang yan sa mundo. Pero pagdating natin sa kabilang buhay, wala ka nang problema. Dahil tiyak mo na ikaw ay ligtas.
no? Nakakatiyak ka. Kaya hindi ka napapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Ako, nakakatiyak ako. Bakit? Kasi alam ko, ito yung daan papuntang langit. Amen? Hello? Ito ang daan papuntang langit. Ang daan papuntang impyerno, yung hindi ka naglilingkod sa Diyos. Yung walang panahon ka sa gawain ng Diyos, yan ang daan papuntang impyerno. Kaya kapag namatay ka dyan, talagang puntang impyerno ka. Kasi nga wala ka naman panahon doon sa mga bagay na panglangit, kung saan naroon ang Diyos. Kung saan naroon ang Diyos. Kaya sabi nga ng Diyos, 6 na araw kayo gagawa ng iyong ikabubuhay, ang isang araw ay ilan nyo ito sa akin. Wala pa nga isang araw 2 oras lang. No? Pero sabi sa Biblia, ang pinagkaisahan dito sa lupa ay pagkakaisahan sa langit. Ang tatalian nyo rito sa lupa ay tatalian sa langit. Dahil may 2 man o 3 na nagkakaisa sa kanilang mga pangako, ay ito ay tinatanggap ng Diyos. So yun ay nakikita natin na yung katiyakan. At bago yan, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa Espiritu ng Diyos. Kami po ay narito upang makinig ng iyong mga salita. Ang salita mo, Diyos, ang siyang pagkain ng aming Espiritu. Sapagat ang tao ay nabubuhay sa body and soul, ang aming pagkain ay dalawang nagugutom sa aming Panginoon. Nagugutom ang aming kaluluwa at nagugutom din ang aming Espiritu. Ang pagkain ng aming kaluluwa ay pagkain dito sa mundo, Diyos. Ngunit ang pagkain ng aming Espiritu, ang siyang pagkain, ay walang iba kundi ang iyong mga salita, Panginoon. Kaya sa mga Espiritu ng Diyos, pagpalain niyo po kami na maintindihan po namin at malawaan ang iyong mga salita sa mga Espiritu God sa pangalan ni Jesus. Amen. So bakit kaya may pamumuhay spiritual? Amen po ba? May pamumuhay spiritual. Dahil nga, ang ating espiritu, nung ito'y magkasala, ito yung unang namatay sa Diyos. Namatay ito. Nung mamatay ang ating espiritu, hindi tayo nagugutom sa salita ng Diyos. Walang halaga sa atin ang salita ng Diyos sapagkat patay nga ang ating espiritu. Anong buhay sa atin nun? Body and soul. Kaya nagugutom lang tayo sa pagkain dito sa mundo. Ang ating pinagkukulan ng pansin dati, ang mga pagkain dito sa mundo, yung kumain ka ng masasarap, sagana, fried chicken, baboy, manok, yan ang gusto mo Pero mga pagkain spiritual, wala pa sa iyo yun. Walang halaga sa iyo. Bakit? Kasi nga patay pa ang iyong espiritu. Kaya may tinatawag na born again. Ang born again, ito yung muling pagkabuhay is spiritual. No? Kaya, nung mabuhay ng Espiritu, naging kompleto na ang iyong pagkatao. Meron ka ng body, soul, and spirit. Pero nung hindi pa buhay ang iyong Espiritu, hindi pa kompleto ang pagkatao mo. Kaya sabi ng iba ng mga yaman, marami naman akong pira. Lahat ng bagay, narito na sa akin. Pero bakit may kulang? Bakit may kulang? Anong kulang sa kanila? Yung patay pa ang kanilang espiritu. Hindi pa nila nakikilala si Kristo bilang Panginoon at sariling pagligtas ng walang buhay para mabuhay ang kanilang espiritu. Sapagkat si Kristo ay namatay sa laman at muling nabuhay saan? Sa espiritu. Kaya kapag nakapag-isa tayo sa kamatayan ni Kristo, mamamatay tayo sa laman at mabubuhay tayo sa espiritu. Kaya nagugutom ka na ngayon, hindi sa pagkain lamang, kundi nagugutom ka na ngayon, maging sa salita ng Diyos. Kaya kahit saan man ang gawain ng Panginoon, pumupunta ka. Dahil yun ang pagkain ng iyong espiritu. Ang pagkain ng iyong kaluluwa ay yung pagkain na kinakain mo. Sapagat yan ang inanggaling sa lupa. Amen. Yan ang nanggaling sa lupa. Ang ating espiritu, hindi nanggaling sa Diyos. Ibinigay sa atin para magkaroon tayo ng buhay. Kaya kapag namatay ang isang tao, babalik ang ating kaluluwa sa lupa. At ang ating espiritu ay babalik saan? Sa Diyos. Sapagkat ito ang bigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia,
Alalahanin mo ang Diyos bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at magbalik sa Diyos ang ating espiritu na may bigay nito. So, ang ating espiritu ay binigay na Diyos. Ito yung buhay natin. Buhay. Hanggat nandito ang ating espiritu, bagamat dati yung patay pa ang ating espiritu, pero nandito siya sa katawang lupa natin. Kaya nanatili tayong buhay. Pero kapag kinuha ng Diyos yan, mawawala ka na ng buhay. Amen. Mawawala ka na ng buhay. So dito, una, ang katiyakan ng kaligtasan, ito ay sa pamamagitan ng panampalataya kay Iso Kristo. Kapag ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoon Hesus Kristo, nakakatiyak ka sa iyong kaligtasan. Na sinasabi ng Ephesians chapter 3 verse 12, dahil sa ating pag-ipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagkitiwala at panatag ang loob. Kaya hiniling ko sa inyo na huwag kayong panghinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. So sabi ng Biblia, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, yung ating pananampalataya kay Kristo, tayo ay panatag ang loob na makakalapit sa Diyos. Panatag ang loob na tayo ay makakapasok dahil nga tiyak na ikaw ay ligtas. At ang katiyakan niyan ay yung pananampalataya mo kay Kristo. Na sinabi niya ng Hebreo chapter 11 verse 2, ito ninyo ay yung paningin kay Kristo sapagkat siyang pinagmulan ng iyong pananampalataya. Siya ang pinagmulan ng iyong pananampalataya. Laging dapat nakatuon ang paningin mo kay Kristo. Lagi kang, kahit saan ka man pumunta, at 100% na ikaw ay nakakatiyak na makakarating ka sa langit. Why? Sabagat sinabi ni Jesus Christ, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya si Kristo ang daan. Kaya kapag ikay sumasampalataya kay Kristo, nakakatiyak ka na makakarating ka sa Ama. 100% po yun. Sabagat sa gawa 4:12, Kristo Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, sabagat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So walang ibang kaligtasan na ibinigay ang Diyos. Kaya kapag ganon ang iyong pananampalataya dito sa mundo, 100% huwag ka mag-alinlangan na ikaw ay makakapasok sa karya ng langit kapag ikaw ay namatay. Kasi sa iyo mo sa di, mamamatay po talaga tayo. Ang pag-alis natin sa mundo nito ay biglaan at hindi po natin ito inaasahan. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng lindol, pwede tayong mawala. Hindi po ba? Sa pamamagitan ng sakuna o bagyo, pwede tayong mawawala. Sa pamamagitan ng pagsasakay natin ng mga sasakyan, pwede madisgrasya ang sasakyan na sinasakyan mo, pwede kang mawala. Sa pamamagitan ng aeroplano, helicopter, kung yung sinasakyan mo, pag yan ay nasira, pwede kang mawala. Pero kapag ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, buhay man ang katawan mo, buhay naman ang iyong espiritu. Amen? Buhay naman ang iyong espiritu, kaya hindi ka nangangamba, hindi ka natatakot sapagkat andang papuntang langit ay yung ating kamatayan. Dahil ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Kailangan umalis ka rito. Dahil ang ating katawang lupa ay bahay lamang ito ng ating espiritu. Hanggat nandito tayo sa katawang lupa ito, namimigati tayo, nalulungkot tayo, nakakaranas tayo ng maraming pagsubok. Dahil nga, nagugutom tayo. Dahil kung hindi ka na nagugutom, ay wala ka ng problema. Amen. Wala ka ng problema pag hindi ka nagugutom. Dahil hindi mo kailangan maghanap buhay. Hindi mo kailangan magnegosyo. Hindi mo kailangan magtrabaho. Dahil hindi mo naman kailangan kumain. Hello? Kaya ka kumakain. Kaya ka naghanap buhay. Kaya ka nagnegosyo. Dahil kailangan mong kumain. Dahil yun lang ang kailangan mo para lumakas ka. Amen? Subukan mo huwag kumain. Manghina katawan mo. Tama po ba? Mahina.
Pero kung habang kumakain ka, ay, lumalakas katawan mo. Nagagawa mo yung gusto mo. Dahil nga malakas ang katawan mo. So yun ay nakikita natin na nakakatiyak tayo na tayo ay ligtas kapag tayo ay sumampalataya kay Kristo. 100% po yan. Kaya pag sinabi siya, ligtas ka ba? Yes! 100% ligtas ako dahil sumasampalataya ako kay Kristo. Naglilingkod ako kay Kristo. Si Kristo lang ang ating pinaglilingkuran. Lalo kapag pinaglilingkuran mo si Kristo, napaglilingkuran mo na rin ang Diyos Ama. Amen! Dahil sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ang sino mang nakakilala sa akin ay nakakilala na rin sa Ama. Sapagat ako at ang Ama ay iisa. Kaya hindi ka dapat mangamba. Hindi ka dapat mag-alinlangan sa iyong kaligtasan. Dahil 100% pinakikita ng Biblia kapag ikay sumampalataya kay Kristo na 100% ikaw ay ligtas. Hindi yung Kristo na nahawakan mo ha. Hindi yung Kristo ang binubuhat-buhat mo. Ang Kristo ang pinasasampalataya natin na sinabi ni Jesus Christ, mapalad ang mga naniniwala sa akin bagamat hindi niya ako nakita. Amen? Hindi yung sumasampalataya kay Kristo dahil may nakikita kang Kristo. Sumasampalataya kay Kristo dahil nakita mo si Kristo. Kapatid, wala pang nakakakita kay Kristo maliban sa 12 apostol. Pero sinabi niya, mapalad ka kapag sumampalataya kay Kristo, bagamat hindi mo siya nakita. Sapagkat si Kristo namatay sa laman at muling nabuhay saan? Sa Espiritu. Hindi mo na siya nakikita katulad ng hangin. Ang hangin hindi mo nakikita, bagamat ito yung nararamdaman. Amen? Kahit saan ka naroon, may hangin. Amen? Ganun din, kahit saan ka naroon, nandun si Kristo. Hindi na iiwan si Kristo. Nandun siya lagi dahil sa puso natin si Kristo. Nananahan siya sa atin. Amen? Kaya, makakatiya ka. Sa 1 John chapter 5:11 hanggang 13, ang sabi niya, ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sino man pinanahanan ng anak ng Diyos ay mayroon buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen! So, nakakatiyak, tinitiyak talaga ng Biblia na kapag ikaw ay naglilingkod kay Kristo, sumasampalataya kay Kristo, hindi yung binubuhat ng Kristo hindi yung iniikot-ikot ng Kristo. Ang Kristo, ikaw ang binubuhat, hindi siyang binubuhat mo. Amen! Hindi yung, kaya ayaw ng Diyos na may larawan ka, may rebulto ka sa bahay mo. Kung may rebulto ka pa sa bahay mo, dapat itapon mo na yan. Dahil ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng rebulto sa bahay. Ayaw ng Diyos na magkaroon siya ng tinatawag na sikang parte. Para bang asawa? Ayaw mo ng asawa, ayaw mo ang asawa mo magkaroon pa ng ibang asawa. Nagsiloso ang Diyos. Ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng Diyos. Na dahil doon, sumasampalataya ka sa Kanya. Ayaw nun. Ang gusto ng Diyos, direct ka. Sabi doon sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24, ngunit dumating na ang panahon na ngayon na nga na ang mga tunay na sumasama-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin yun ang tunay na pagsamba mo sa Diyos. Amen! Wala kang ribulto. Wala kang larawan, nakaharap. Dahil galit ang Diyos dyan. At sasabihin mo, nakakatiya ka, ligtas ka. Tapos nandun ka nakaharap sa ribulto. Ito ang sinasabi ng Pahayag chapter 21 verse 8. Subalit malagim ang kasapitan ng mga duwag.
Ang mga mangkukulam, mga matay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulit sa lawang apoy na siyang pangalawang kamatayan. So, ibig sabihin, kapag namatay ka dyan, saan ka pupunta? Asupre, sa lawang apoy, asupre ng pangalawang kamatayan. Doon ka ibubulid, hindi ka pupunta ng langit. Kaya, huwag mong sabihin na tiyak ang kaligtasan mo kung may ribulto ka sa bahay mo. Amen. Huwag mo sabihin, tiyak ang kaligtasan mo, nag-ikot ka ng ribulto. Yan ang daan papuntang impyerno, hindi ang papuntang langit. Amen po ba? Kaya kung may mga ribulto ka pa sa bahay mo, itapon mo na yan. Pulugan ata yan eh. No? Kung mahal ang pagkabili mo, huwag mong panghinayangan yan. Dahil galit ang Diyos dyan. Hindi siya natutuwa na paglilingkuran mo siya sa pamamagitan yan. At sasabihin mo, tiyak na ligtas ka. Sabi ni Jesus Christ, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay maliligtas. Kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Tumatawag ka nga kay Kristo, dala-dala mo ribulto. Tumatawag ka sa Diyos, dala-dala mo mga santunin yung mga ginawa ng tao. Pero sasabihin mo, tiyak na ligtas ka. Nagkakamali po tayo. Hindi ka po maliligtas yan. Yan ang magdadala sa iyo papuntang impyerno. Kaya huwag mong sabihin, tiyak ang kaligtasan mo. Magiging tiyak lamang ang kaligtasan mo kung sasampalataya ka kay Kristo na sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang nakakatiyak ka. Wala kang hawak na ribulto. Wala kang hawak. Pangalawa, ang katiyakan ng ating kaligtasan, maasahan kung tayo ay sumisikap, kung tayo ay magsusumikap sa ating paglilingkod kay Kristo. Nagsusumikap. Ang katiyakan ng ating kaligtasan ito ay maasahan kung tayo ay magsusumikap sa ating paglilingkod kay Kristo. Dahil sabi niya sa Hebrews chapter 6 verse 11 to 12, ang nais namin ay patuloy magsumikap hanggang wakas. Ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya huwag kayong magiging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. Huwag ka tayong maging tamad. Kundi naging masipag tayo. Nasabi niya kayo, huwag kayong maging tamad. Magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang iyong inaasahan. Kaya sabi ni Jesus Christ, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Kaya sabi mo, ligtas ka, nandun ka sa bahay mo, pabanjing-banjing ka lang. Pag araw ng linggo, hindi ka umating sa church, nandun ka lang sa bahay mo. At sasabihin mo, ligtas ako. Bakit? Dahil sumampalataya naman kay Kristo eh. Ay, nabautismuhan nga ako eh. Sapat ba yun? Hindi ka man lang, wala ka namang panahon ng paglingkuran ng Diyos. Sabi nga dito, magsumikap kayo para huwag mawalan. Sabi niya rito, kaya huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga tao dahil sa kanilang pagtitiis at panananalig sa Diyos. Nagpatuloy sila hanggang wakas. Dahil yun ang pinakikita ng Biblia para nakakatiyak ka na ikaw ay ligtas. Dahil dati, hindi ka naman talaga masipag sa gawain ng Diyos. Hindi mo nga pinapansin ito dati eh. Pero dahil sa isa sa mga hinirang na pinili ka ng Diyos, nagsumikap ka, naglingkod sa Panginoon. Nagsumikap ka. No? So doon ay nakikita natin. Welcome po, salamat po sa inyo. No? Wala po tayong gawain doon sa labas dahil ginamit po yung lugar. No? Kaya tayo ay kahit saan na lang tayo pwede. Amen po ba? Amen! Amen! Kahit saan tayo pwede. Kasi darating araw, alis tayo rito eh. Amen! Alis talaga tayo rito.
Pupunta tayo ng langit. Saan pupunta? Sa langit tayong punta. Sa langit. No? Doon ang punta natin. Kain ng Panginoon. Basta importante na kahit saan tayo ay pwede. Pwede natin paglingkuran ng Diyos. Dahil sabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa lugar nito paglilingkuran ninyo ang Diyos, kundi sa lahat ng dako. May dalawa man o tatlo nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Ay, higit tayo sa dalawa tatlo eh. Ang dami natin. At ang naniniwala na rito si Kristo. Amen. Bagamat hindi natin siya nakikita, narito siya sa ating kaligitnaan. Sa Matthew chapter 10, verse 16 hanggang 25, tingnan ninyo, isinugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. So matalino talaga ang ahas, ano? No? Matalino talaga ang ahas. Yan ang sinabi ni Jesus Christ eh. Maging matalino kayo tulad ng ahas. Bakit? Kasi yung ahas anong luminglang kay Adan at kay Eva. Sa lahat ng nilalang ng Diyos, ang ahas ang pinakamatalino, pinakatuso. Kaya nakikita nito, at maging maamo kayo, gaya ng kalapati. Kita mo yung mga kalapati maamo. Tama, di ba? Maamo. Pati malayo sila. No? Nakakauwi. Talagang marunong makaano. Kaya mga alagad, sabi niya, mga alagad ko, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darakpin at isasakdal sa mga sinadrin. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinaguga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatutuo sa kanila at sa mga hintil. Sa pagkakataong iyon, huwag kayong mabahala kung ano ang iyong sasabihin, kung paano kayo magpapatutuo, sapagkat ito'y kusang ipagkakalob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama na ang iyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay ang mga ito. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. Kaya magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon. At sa iyong paglilingkod sa Diyos, marami ang aadang. Marami ang magsasabi siya, mabuang alin yan. Marami magsasabi, uy, pupunta naman ang banal. Totoo yan. Sa ibig sabihin, makikita yung paglilingkod mo na hindi ganun kadali. Kaya magiging matatag ka. Bakit? Sabagat yan ang katiyakan ng iyong kaligtasan. Amen. Amen. Yan ang katiyakan ng iyong kaligtasan. Kaya nagpapatuloy ka. Naglilingkod ka kahit anong sabihin ng mga tao, ng kapitbahay mo, ng asawa mo, ng mga anak mo, o mga kaibigan mo. Hindi mo sila pinapansin. Bakit? Sabagat alam mo, ito ang katiyakan ng iyong kaligtasan. Kaya sabi doon sa Matthew chapter 10 verse 32 hanggang 33, sabi niya, ang sino mang kumilala sa aking sa harap ng mga tao, ay kilalanin ko rin naman sa harap ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sinumang ikakahiya ko sa harap ng mga tao, ay papahiya ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Kaya may iba pupunta sa church. Pag may gawain na sa labas, Pastor, ay ko ito, bakit nakakahiya? Doon makikita ang totoong paglilingkod mo sa Diyos. Amen. Ano ba yung Pastor? Ano kasi tayo dyan eh, masyadong open. Nakakahiya. Sabi ng bibisa ni Jesus Christ, kung ikakahiya nyo ko sa harap ng mga tao, ikakahiya ko rin kayo. Dahil ang gusto ng Panginoon, proud ka. Amen. Amen.
Proud ka na naglilingkod sa Diyos, hindi ka nahihiya. Dahil alam mo, ito ang tanging dapat nating gawin para makakatiyak tayo na tayo ay ligtas. Yan sapagat yan ay bunga ng iyong paglilingkod. Bunga yan ang kaligtasan mo. Dati di ka masipag, amen po ba? Ay, masipag ka na. Dahil iyan ay bunga ng iyong kaligtasan. Hindi ka na nahihiya na pagsabihan, magsalita sa mga tao. O, tumataas ng kamay, nagtatalon, nagpapalakpak, kahit yung mga tao pinagtatawanan ka, wala kang pakialam. Bakit? Hindi mo ikinahiya ang pinaglilingkuran mo. Amen! Hindi mo ikinahiya ang pinaglilingkuran mo. Sa Lucas chapter 12 verse 8 hanggang 12, sabi niya, Lucas chapter 12 verse 8 hanggang 12, sinabi ko rin sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kilalanin din naman ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkakaila sa akin sa harap ng mga tao ay kakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsasalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harap ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan o paglitisin, huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang iyong sarili o kung ano ang iyong sasabihin. Sabagat sa oras na yaon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sasabihin. Kaya huwag mo silang kakahiya. Huwag mo ikahiya ang Diyos kahit wala kang alam. Ang Diyos ang magsasalita sa iyo. Magtataka ka na lang, bakit napakagaling kong magsalita? Bakit nasasabi ko to? Dahil nga hindi ka nagsalita sa iyong sarili. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan mo. Amen! So doon nakikita natin na ang katiyakan ng iyong kaligtasan ay ito ay bunga nito, yung pagsusumikap mo sa iyong paglilingkod sa Diyos. Nagiging masipag ka. Ang sabi sa Pahayag chapter 2 verse 2 hanggang 5, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtsatsaga. Alam kong hindi mo kinikonsenti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Alam ko rin matyaga ka, nagtitiis na maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumusuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nalalamig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisiyan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka magsisi, pupunta ko diyan at alisin ko sa kinilagyan ang iyong ilawan. Dati raw, init-init mo. Yung unang pagkakilala mo ganun, unang tanggap mo sa Panginoon, init-init mo. Ang sipag mo sa gawain, lahat ng Bible study, pumupunta ka. Lahat ng prayer meeting, pumupunta ka. Lahat ng Sunday service, pumupunta ka. Pero pagdating ng takdang oras panahon, habang ikay tumatagal sa paglilingkod, naglalamig ka na. Parang ayaw mo na dumalo. At sasabihin mo, tagal ko na naglilingkod sa Panginoon. Kapatid, ang nagsasalitang gano'n, ay hindi niya naiintindihan yung kanyang kaligtasan. Ang paglilingkod natin sa Panginoon ay habang tayo ay nabubuhay. Lifetime po ito. Hindi yung magbibilang ka ng taon. Dahil ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. Amen! Magbilang ka muna ng 1,000 taon para sabihin mo, isang araw na ako, Lord. Ay wala nga isang araw ka eh. 120 years ka lang eh. Amen? Yun na lang ibinigay sa inyo ng Diyos dito sa mundo, 120 years na lang. Kung ikaw ay 80 years, may natitira na ka lang 40 years na lang. Kung ikaw ay 70 years, ang natitira mo na lang dito sa mundo, 50 years na lang. 50 years.
Kung ikaw ay 60 ngayon, ang natitira na yun, 60 years na lang. Ibig sabihin yung bubunuin mo. Ano buti kung aabot ka doon? Ay paano? Biglang dumarating yung manaliligaw na bala. Amen. Manaliligaw na kanyon. Biglang nauga yung mundo. Hanggang doon na lang ang buhay. Hindi umabot ng 60. Kasi hindi nga natin alam ang ating buhay. Ang mahalaga at importante, tiyak na ikaw iligtas. Amen? Yan ang mahalaga at importante. Mamatay at mabuhay ay pakinabang. Kapag ikaw'y naglilingkod kay Kristo. Yan ang sinasabi ng Biblia. Sa Bayag chapter 2 verse 9 hanggang 10, sabi niya, nalalaman ko ang mga kapighatian ang dinanas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo, mayaman ka. Pakinggan niyo po ba? Laban tayo sa lahat. Alam kong mahirap ka, sabi ni Jesus Christ. Ngunit ang totoo, mayaman ka. Sa langit, hindi dito sa Hindi lupa. dito sa lupa. Sa langit tayo may Sa langit ang ating kayamanan. Yun ang inihanda ng Diyos. Inihanda ka ng Diyos ng kayamanan, hindi dito sa lupa. Ang kayamanan inihanda sa iyo ng Diyos ay sa langit. Pag-graduate mo dito. Amen. May graduation po tayo. Tandaan niyo po yan. Ang graduation mo yung kamatayan mo. graduate ka na sa lupa. Ibig sabihin, hindi ka na makikitang gumagawa dito sa lupa. Amen. Hindi ka na nakikita nagwawalis at naghugas ng pinggan. Hindi ka na nakikita nagtitinda dyan sa datindahan mo. Dahil graduate ka na nga. Amen. Dahil graduate ka na. At ang graduation mo, yung kamatayan mo. Ano sinabi ni Jesus Christ? Nung siya mamatay, bago mamatay, sabi niya, it is finished. Ibig sabihin, yun ang katapusan ng buhay mo dito sa mundo kapag namatay ka. Amen? Yun ang katapusan ng buhay mo. Ting panahon na lang. Pag namatay ka, pero hanggat buhay ka pa, hindi pa tapos. Dan handa. Magnenegosyo ka pa, magtatrabaho ka pa, maghanap buhay ka pa. Dahil ka, hindi mo gagawin yan, magugutom ka. Amen? Kaya hindi pa tapos. Hintay na lang. Kaupo na lang ako. Hindi na ko nagbuhay. Antay-antay ka na lang. Hintay na lang ang biyaya. Pagkala na lang. Pastor. No? Biyaya galing sa kay Lord. Okay lang basta may Lord. Basta may Lord ka. Walang Alam ko sabi niya, kahit mahirap, bahay mo nito kubo-kubo lang. Pero ang totoo sabi ni Jesus Christ, ang totoo mayaman ka. Mansyon ang tahanan mo doon sa langit. Dito lang yun sa mundo. Pero kapag wala ka kay Kristo, kubo-kubo ang bahay mo. Kubo na ang bahay mo, kabilangguhan, di pa, wala kubo pa rin. Ang problema, hindi lang kubo, imperno pa. Mainit pa doon. wala kang kubo sa langit. Pagkasalanan ka na talaga. Mahirap ka na nga dito, wala ka pang panahon paglingkuran ng Diyos. Mahirap ka pa sa kabilang buhay. Dapat ngayon pa lang, hanggat buhay ka, Exercise. pag-exercise ka ng paglingkuran ng Panginoon. Dahil hindi ka makapaglingkod sa Diyos kapag namatay ka na. Amen. Hanggat buhay ang tao ay mayroong pag-asa. Huwag mawala ng pag-asa niya na mapaglingkuran ng Diyos kapag namatay na siya. Kaya hanggat buhay ang tao, may pag-asa. Binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataon. Dahil si Kristo yung namatay para sa kasalanan ng tao. At ang kanyang mawala ang pagbibigay ng pag-asa sa tao kapag namatay na siya. Dahil ang kaligtasan ay para sa mga buhay, hindi para sa mga patay. Dahil hindi sinugo si Kristo doon sa mga namatay, kundi sinugo si Kristo para doon sa mga buhay na patay. Buhay na patay. Bakit buhay na patay? Buhay nga sila sa body and soul, patay naman ang kanilang espiritu. Yun ang kanilang patay, ang kanilang espiritu. Kaya hindi nila naintindihan at naunawaan ang salita ng Diyos. Dahil napatay ang kanilang espiritu. So doon nakikita natin kapag buhay na kanilang espiritu,
naunawaan nila ang mga bagay na spiritual. Kaya mayroong tinatawag na pamumuhay is spiritual. May bata ka pa sa spiritual at mayroon ka ng matured na spiritual. Ang bata sa spiritual, ang kinakain niya ay gatas lamang na spiritual. Yung mga, mga matitigas, mga pambibi lang, John 3:16, John 14:6, yan lang yung mga kanyang pwedeng kainin. No? Pero pagdating na sa mga tinatawag na obligasyon sa buhay, hindi niya pa kaya yun. Yung pagbabago na ng buhay. Tandaan mo niyan, ang bata, anong ginagawa ng mga bata? Sa mga bata pa, wala niyang pakialam sa buhay. Wala yang iniisip na maghanap buhay. Wala yang iniisip na magnegosyo. Kundi ang iniisip ng mga bata, anong ginagawa? Kumain, matulog, mag-aral, mag-aral. Yan ang iniisip. Ibigyan mga bata yung spiritual. Ganun din. Kapag mature ka na, anong isip ng mga mature na? Nagpapalog na yan, nag-visitation na, nag-Bible study na, nag-share na, nag-prayer na. Yan ang mga mature na yan. Ibig sabihin, marunong na siyang maghanap buhay. Amen. Marunong na. Pangatlo, ang katiyakan ng ating kaligtasan, maasahan kung ikaw ay inampun ng Diyos. Amen. Inampun ka. Na ikaw ay maging anak ng Diyos. Inampun lang po tayo. Hindi po tayo anak ng Diyos. Sino ba ang kilala nyo anak ng Diyos? Sino? Si Jesus Christ lamang. Siya yung kaisa-isang anak ng Diyos. So, huwag mo sabihin, anak ka ng Diyos. Pwede kang ampunin ng Diyos para maging anak ng Diyos. Amen? Pwede kayang ampunin. Kaya ang katiyakan ng ating kaligtasan ito ay maasahan kung ikaw ay inampun ng Diyos bilang anak niya sa pamamagitan ni Kristo. Sa John 3:16 sabi niya, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Sinugo niya kanyang bugtong na anak. Pag sinabing bugtong na anak, kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya pwede tayo maging anak ng Diyos kung tayo ay aampunin ng Diyos. Amen? Paano tayo inampun ng Diyos? At paano tayo naging anak ng Diyos? Sa John chapter 1 verse 12 hanggang 13 ito sinasabi, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Kristo ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, mula nung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa inyong buhay, binigyan ka ng Diyos ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya inampun ka niya. Amen? Inampun ka niya. Kaya doon tayo nakakatiyak na makakapasok tayo sa langit. Bakit? Sapagat anak na tayo ng Diyos sa pamamagitan nino ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dahil sa Kanya, tayo ay naging anak ng Diyos. Sa Ephesians chapter 1, verse 4 hanggang 7, bago palikain ang sanlibutan, pinili na tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakipag-isa kay Kristo Hesus, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Mula pa nang likain, mula nang ikaw ay pinanganak, nakalaan na yan para ikaw ay ampunin. Para makilala mo sino? Si Kristo. Siya ang dahilan kaya ka naging anak ng Diyos. Mula nung ay sumampalataya sa Kanya. Kaya nakakatiyak tayo na tayo ay ligtas. Dahil nga, inampun tayo ng Diyos. Amen! Inampun tayo.
Kahit dito sa mundo may inampun kang bata. Ano magiging ano mo sa kanya? Magiging anak mo siya. Kapag naging anak mo siya, anong magiging privilege niya sa buhay mo? Pwede siya maging tagapagmana. Lalo kapag wala kang ibang anak maliban sa kanya. Pwede siya maging tagapagmana. Ngayon kung ikaw mahirap, ang inampon mo ay kung ikaw ay mayaman, ang anak mo, ang inampon mo ay mahirap, anong mangyayari sa kanya? Dahil inampon mo siya, siya ay magiging mayaman. Bakit? Sapagkat yung kayamanan mo ay pwede mong ibigay sa kanya. Ganon din naman tayo. Amen? Kaya kapag inampon tayo ng Diyos, kaya sabi ni Jesus Christ, alam kong mahirap ka. Pero ang totoo, mayaman ka. Bakit? Inampon ka na. Amen? Anak ka na ng Diyos. Lahat ng kayamanan ng Diyos ay ibibigay sa iyo. Dahil kayo ay inampon ng Diyos. Sa Galatians chapter 3 verse 26 hanggang 29, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Dahil sa iyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo, na parang damit ng kayo mabautismuhan sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Grigo, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayong lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ano bang ipinangako sa inyo ng Diyos? Ano ipinangako sa atin ng Diyos? Buhay na Walang hanggan at masaganang pamumuhay. Saganang kasyasya. Yan ang plano sa ating Diyos. Maging mamuhay tayo ng sagana at kasyasya. Kaso hindi dito sa mundo. Kasi ang mundong ito, gugunawin ito ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Langit at lupa ay gugunawin ng Diyos. Araw, buwan at mga bituin, gugunawin po yan ng Diyos. Pagdating ng takdang panahon, kaya hindi tayo mabubuhay sa mundo nito. Ang totoong buhay natin ay ang langit. Kaya sabi sa Biblia, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit. Hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagat ang mga bagay na panlupa ay panandalian lamang, ngunit ang mga bagay na panlangit ay panghabang buhay. Lifetime po yun. Lifetime po yun. Kumbaga sa ay tiyak na ipinangako sa atin ng Diyos. Sa John chapter 3 verse 1 hanggang 10, sabi niya, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan nga ang totoo. Amen? Yan nga ang totoo, sabi niya. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyo na parito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nanatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinuman nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sinuman gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa, gumagawa na ng kasalanan ng dyablo. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nanatili sa Kanya
ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dahil dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So dito ay sinasabi ng Biblia, tinuturing tayong anak ng Diyos. Amen! Kaya kapag tinuring ka na ng anak ng Diyos, huwag ka namang patuloy sa paggawa ng kasalanan. Kung dati ay mahilig kang umawit ng awiting makasalibutan, huwag mo munang awitin yan. Kasi ang awiting makasalibutan, awit yan para kay Satanas, hindi yan para sa Diyos. Amen! Dalawa kasi ang awitin dito sa mundo. Awitin para sa sanlibutan. Sino bang ari ng sanlibutan? Ay si Satanas. Siya ang namamayani sa mundong ito. Kaya naparito si Kristo para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya habang ikaw ay umaawit ng mga awiting makasalibutan, ibig sabihin, nananatili ka pa rin kanino? Kay Satanas. Pero kapag pinalitan mo ito ng awiting makalangit, ibig sabihin, nalipat ka na sa Diyos. Amen! Hello? Inampun ka na ng Diyos. Nilipat ka na sa kaliwanagan. Kaya pag-aralan mo ang mga awiting makalangit. Itakwil mo na mga awitin sa sanlibutan. Dahil yan ang awitin patungkol kay Satanas. Napapapurihan si Satanas dyan, hindi ang Diyos. Subukan mo ang awitin sa sanlibutan, awitin mo rito. Kaya ba? Kaya ba? Baka bigla tayong mamatay dito. Kasi nga, hindi ito gawain ni Satanas, gawain ito ng Diyos. Amen? Ang mga gawain ni Satanas, ang bagay dyan, mga awiting makasalibutan. Ano mga gawain ni Satanas? Ang mga inuman, lasingan, disco, mga kasayahan. Kung saan inaawit ang mga awitin makasanglibutan. Subukan mo awitin makalangit doon. Habang sa inuman, ano mangyayari sa kanila? Baban trip sila. Kasi nga hindi yung para sa kanila. Amen! Dahil ang ginagawa nila hindi para sa Diyos. Para kanino? Kay Satanas. Hindi para sa Diyos. Kaya ayaw nilang mapakinggan ang mga awitin makalangit sa lugar na yun. Mga gusto nila yung mga awitin makasanglibutan dahil yun ang nababagay para sa kanila. Amen! Siya diyan makikita natin yung katiyakan ng iyong kaligtasan. Nababago na ang buhay mo. Dahil inampung ka na ng Diyos. Kung baga sa ang pamumuhay na mayaman, ginagawa mo na rin. Kung ano yung ginagawa ng mayaman nag-ampun sa'yo, dapat yun din ang magiging anyo mo. Hindi yung kung anong ginawa mo dati yung ka pa rin. Amen? Babaguhin ka na ng Diyos. Hindi ka na pwedeng manatili ron dahil inampong ka na niya. Last but not the least. Hindi sa puti na magtatapos. Pangapat, ang katiyakan ng ating kaligtasan ito'y nagbubunga ng sagana sa pagkaunawa sa Ebanghelyo patungkol kay Kristo. Kapag tiyak daw ang kaligtasan mo, nagbubunga ito ng sagana ng pagkaunawa. Naunawaan mo ang salita ng Diyos. Naunawaan mo ang Ebanghelyo patungkol kay Kristo. Ang sabi sa Colossus chapter 2 verse 2 hanggang 5, ginagawa ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala na tunay na pagkaunawa sa kalaman
patungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan niya nahayag ang lahat ng kayamanan, ang karunungan at kalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo maligaw ni inuman sa pamamagitan ng mga pananalitang mapangakit. So doon ay sinasabi ng Biblia, kapag tiyak na ang kaligtasan, magbubunga ito ng masaganang kaalaman, pangunawa. Naunawaan mo kahalagahan ng ganitong gawain. Amen? Naunawaan mo. Dahil na ito yung mga bagay na pamumuhay spiritual. Dahil ang mga bagay na spiritual ay maunawaan lamang sa paraang spiritual. Amen? Sa paraang spiritual. Dahil kung hindi ka kukunik sa paraang spiritual, hindi mo maunawaan ang mga bagay na ito. Kaya, kailangan mo ito maunawaan. Ang sabi nun sa Romans chapter 11, verse 25 hanggang 31, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo. Isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo. Hindi upang maging mataas ang palagay ninyo sa iyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Kapag nangyari iyon, maliligtas ang buong Israel. Tulad ng nasusulat, magmumula sa Zion ang tagapagligtas. Papawi niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob at ito'y gagawin kong kasunduan. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayong mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sabagat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Noong kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Gayon din naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos. Nang sa gayoy, maranasan din nila ngayon ang kanyang habag. Sapagkat hinayaan ng Diyos na malipin ng pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. So dyan ay sinasabi ng banal na kasulatan, kapag tiyak na ang iyong kaligtasan, maunawaan mo na ang mga hiwaga kung bakit tayo ay naligtas. Amen? Kung bakit tayo mga hintil ay nagkaroon ng kaligtasan. Naligtas lamang tayo sa biyaya, hindi sa pangako. Ang mga Hudyo naligtas sa pangako. At ang katapanganan ng kalang pangako ng si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. At 100% sila ay ligtas. Pero niloob ng Diyos na hindi natanggapin si Kristo bilang Panginoon at sarili kapagligtas ng kanang buhay upang tayong mga hintil ay magkaroon din ng pagkakataon na maligtas. Amen. Kaso hindi lahat. Amen po ba? Amen. Hindi lahat ng hintil maliligtas. May bilang lang. May bilang lang po ito. Kailan matatapos ang bilang ng mga hintil? Kapag wala ka nang narinig na mabuting balita. Sabagat ang kaligtasan ng mga hintil ay sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang kaligtasan ng Hudyo sa pamamagitan nino ni Kristo. Nung si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Tayo mga hintil, ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng mabuting balita. Kaya sabi ni Jesus Christ, humayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng dako ng daigdig. Upang ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas.
Kaya kapag nabuo na ang bilang ng mga hintil, wala nang mangangaral ng magandang balita. So dyan ay nakikita natin na ang hiwaga kung bakit tayo ay naligtas. Naligtas tayo dahil sa bag at biyaya ng Diyos. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo. At ito ay tinatamasa natin. Darating ang panahon, darating ang oras na ang salita ng Diyos ay babalik sa Jerusalem. Pag bumalik na ang salita ng Diyos sa Jerusalem, buo na ang bilang ng mga hintil. Ang mga Hudyo naman ang maniniwala kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya purihin ang Panginoon sa oras po nito, pasalamatan po natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong mga salita na amin po napakinggan, Lord. Ikaw, Diyos, ang patuloy po na magbigay po sa amin ng kaunawaan upang yung mga salita namin napakinggan ay tumimo sa aming puso at maging pagkain ito ng aming espiritu. Habang kami ay narito sa mundo nito, Diyos. Dalangin namin na habang kami narito sa mundo nito, God, tulungan niyo po kami na makapaglingkod sa iyo ng tapat, Panginoon. At maging masipag kami sa aming paglilingkod sa iyo. Pagdalo sa mga gawain. Sabagat yung may sabi, Panginoon, huwag namin kaligtaan ang pagdalo sa pagtipon-tipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Bukod sa magpalakasan kami sa isa't isa. Ito ang nararapat namin gawin, Panginoon, upang kami ay makatitiyak na kapag kami ay umalis o pumanaw sa mundo nito, nakakatiyak kami na ay makakarating kami sa buhay na walang hanggan kung saan ka po naroon. Kaya samahan niyo po kami na hindi lamang kami ang magpupuri at maglilingkod sa iyo. Marami pang mga hintil ang pwedeng maligtas kung nanaisin niyo po, Panginoon. Gamitin mo lamang kami na maging ilaw at asin at maging daluyan ng iyong pagpapala espiritual sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Special number, tawagin ko si Sister Karina. Awitin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng buhay at lakas natin. May pag-asa ba tayo sa Panginoon? Siyempre, hindi nasasayang ang ating pagpapagal para makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya aawitan natin ang Diyos. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama,
Kaya ika'y sasambahin, Panginoon. Kaya ika'y sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah! Thank you, Lord! Sabi sa Malakyas, galing nyo ng buong buhay sa sapong bahagi sa tahanan ng ating Diyos upang matugunan ang kanyang pangailangan at sa kanyang tahanan. Subukin nyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang durangaw ng bintana at ibubuhos ko sa iyo ang masaganang pagpapala. Tawagin po natin ang ating brother na si Brother. Itaas po natin natin kami sa Panginoon. Sabi niyo po sa unang Korinto 8:12 na magbigay ng naayos sa kanilang puso at hindi napipilitan. Pagpalain niyo yung mga taong nagbigay, Panginoon, sa kanilang mga kanilang puso na hindi sila napilitan. At palain niyo po ang church namin na magamit ito, Panginoon, sa gawain ng aming, church, lalo na po sa aming pangangailangan ng aming pastor. At maraming salamat po sa Panginoon Kristo sa mga taong na may mabuting puso. At ito isang pagdalain po sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Announcement po, sa ngayon, bagamat tayo nandito sa bahay kasi mayroon doon the birthday, pero sisikapin natin na minsan doon tayo sa greenhouse, yung dating ni Pastor long hair, diba, Easter. Kasi sabi naman ni Madam, mamili lang kayo kung dito or doon. Pero ang napili natin dyan kasi malapit lang. O pero subukan din natin kung maganda rin doon, di ba? Kasi dyan sa greenhouse na yan. Yung dyan sa labas. Dyan sa greenhouse. Sa parang center. Pero okay naman, sabi nga, hindi naman tayo nawala ng pag-asa. Sabi nga, kahit saan tayo isiksik, pwede. Kasi ang Diyos naman, kahit saan naroroon siya, di ba? Hindi na tayong pinipili kasi ang Diyos hindi rin namimili. Di ba? Kahit saan siyang mangaral, naroroon siya, di ba? Tayo pa kaya na
sumusunod lang tayo sa Kanya. Kaya sa mga oras na ito, mamaya meron doon sa building 2 o'clock hanggang 3 o'clock, sa oras din doon. At araw po ng bukas, doon sa opisina ni Madam, yung mga alas 6 po hanggang alas 7. Kaya kung pwede po, awitan natin si Madam na gano'n na makapag-gawain din tayo sa greenhouse. O kung pwede doon, pwede naman dyan. Kaso nga lang, siyempre, dyan minsan nag-aagawan. Hindi pwedeng isalaula yung gawain ng Panginoon dahil yun ay banal, di ba? Hindi natin gawain ito, gawain ito ng Diyos para pag-isahin tayo ng Panginoon na nag-iisa lang ang ating diwa, di ba? Kaya saan man tayo magpunta, pwede. Kasi sabi nga, ang sandaang tupa, pag ang isa ay naliligaw, hinahanap ito ng Panginoon, di ba? Mali natin isa tayong hinahanap ng Diyos na tupa para punuin ang kanyang kawan, di ba? Kaya panahon na, di ba? Di ba tayo nag-aalala na minsan yung iba nag-iisip na may darating na mga pagsakuna, huwag natin isipin yun dahil nakatalaga naman sa Diyos yan eh. Nakasaad na sa banal na kasulatan na hindi na babaguhin ng Diyos yan, mangyayari at mangyayari. Di ba? Tayo, sabi nga, manalangin na lang tayo sa buhay natin. Di ba? Pag-pray natin na handa na tayo. Sabi nga, dapat nga matuwa ka pa, maggalak ka dahil yung mga nangyayari yan, yun ang sign na pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po ng Panginoon, sa mga oras na ito, tayo ay tumayo, tayo ay aawit sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa aming tingnan yung mga salita at may tumimo sa aming mga puso ito, Panginoon, sa kagalakan na ibinibigay niyo sa amin araw-araw, Panginoon. Maraming salamat sa aming buting master na nagtsatsaga at nagpapahayag ng mabuting balita para sa amin. Maraming salamat po. Ito sa pagdalangin namin sa aming Panginoon sa Pagligtas. Sa Yesu Cristo. Amen. Well, kamahan yun eh. Pakain tayo ito. Pakamay naman, kapatid sa Panginoon. Ako'y nalagsan. Ito pa ngayon. Ako'y nasasabik na makasama ka. Miss na miss kita, kapatid sa Panginoon. May ligay
ano, kanin. Ay, kanin, lagay mo dito. Oh, ito na. Yan. Pamili din natin. Kain muna tayo, sis. Oh, may adobo tayo, may ano. Kain muna tayo. Wala, pamili din natin. Pamili din dito, pamili din. Ano ka muna? Pagdating sa dito, hindi ko niya mahiya. Oo. Pamilisan din natin ngayon. Pamili din ngayon natin. Tinulang adobo yan. Oo, huwag ka magsabi niya ano, may sandok. Ano natin ngayon? Lahat tayo gusto kasama. Tinulang manok. Ay, ano? Adobong manok na tinula. Adobong manok. Ang adobong manok yan na tinula. Oo. Hindi, adobong baboy. Gulay marasa. Adobong baboy na tinula yan. Masarap yung gulay. Oo, yan. Ayan, adobong baboy na tinula. Sige. Ay, pag sinirin nga mo yun ka. Oo, sige, sige. Basta, kain ka na. Sige, sige. Adi na kami. Tinulang adobo daw. Tinulang adobo.